buwan na to, dahil Pebrero, pag-uusapan po natin ay love story. Yung pinag-usapan po natin tungkol kay Ruth, ito po'y tumatalakay sa love story. Hindi lang ng love story ni Ruth kay Boaz, next week yan ang pag-uusapan natin. Pero last week, pinag-usapan natin kung paano yung lesson kay Naomi at kay Ruth sa panahon na sila ay nagwiwip, umiiyak, tumatangis dahil sa kamatayan Moab, bumalik sila sa Bethlehem. So ngayon pong umagang ito, ay i-continue po natin weeping. This Sunday, we will discuss about working. So makibukas po kayo Ruth, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 13. Sa Old Testament po ito. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Naomi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Sa darating naman si Boaz mula sa Bethlehem, sumasa inyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, tugon nila. Pagkatanaw ni Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sagot ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang-maaga pa'y narito na siya, katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tignan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika niya, napakabuti ninyo sa akin. Gayoy ako'y dayuhan lamang. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon Diyos ng Israel, yamang sa Kanya ka dumulog at napakalinga. Sumagot si Ruth, napakabait ninyo sa akin. At di man lang marapat ibilang na isa sa manggagawa ninyo. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Aminin ko po sa inyong lahat, matagal na panahon na po akong nagbabasa ng Biblia. Pero nang pinag-aralan ko po ang story nitong si Ruth, ako po talaga'y namangha sa pag-ibig na tinatawag. Dito po sa buong libro ng Ruth ay walang word na love na makikita tayo. Na salita, pero punong-puno ng gawa sa pag-ibig. Last week, pinag-usapan po natin kung ano yung nangyari kay Naomi. Siya po yung babae na tumatangis dahil sa kamatayan ng kanyang asawa, dulot ng hindi pagsunod at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Yun yung dahilan kung bakit sila pumunta ng Moab. Sila po ay taga-Juda. From Juda, pumunta sila ng Moab sapagkat nakita nila na may security sila doon. Pero dahil sa disobedience ni Elimelech, siya ay namatay. At ganun din, ang kanyang mga anak ay nag-asawa ng ibang lahi at hindi rin ito kinalugdan ng Diyos. Makalipas ng 10 taon na kamatayan ni Elimelech, ay namatay din ang kanyang 2 anak na si Malon at Kilyon. So 3 babae po ang tumatangis. At sa panahon ng kanilang pagtangis,
Nakita natin yung selfless love ng biyenan sa kanyang mga manugang. Sabi ng biyenan, bumalik na kayo doon sa mga magulang nyo at sa bahay ninyo at mag-asawa kayo muli sapagkat hindi na ako makakapanganak, ako'y matanda na. This is a tragedy. Sa panahon ng krisis, marami sa atin ang nabubulagan. Naniniwala ako si Noemi, sa panahon na ito, bagamat naniniwala siya na ang Diyos ay makapangyarihan, pero siya ay tumangis dun po sa chapter 1, sa mga huling talata. Ang pangalan po ng Noemi, ibig sabihin ay pleasant, no? Sa English. At sinabi sa kanya, nung bumalik na ngayon siya mula sa Moab, bumalik siya sa Juda, nakita siya ng mga taga-Juda at sabi, ito si Noemi, yung mayamang babaeng asawa ni Elimelech. Pero ang sabi ng Noemi, hindi na ako mayaman, hindi na ako Clara, kaya Mara ang babaeng sawing palad. Pero dito, sa pangyayari pong ito, sinabi ni Noemi, wag ng Noemi, hindi pleasant ang nangyari sa akin buhay. Tawagin niyo na lang akong Mara, ang babaeng sawing palad. Nabulagan siya. Naniniwala siya sa Diyos, pero sa lahat ng nangyari sa kanya, nakita niya ito yung mga panahon na talaga namang nagdulot ng matinding kapigatian sa kanya. Pero ano yung greatest lesson na natutunan natin last week? Ang pananampalataya ni Noemi na nakita sa kanyang gawa, bagamat siya'y nalulungkot, yung selfless love, nagresulta ng isang convert at walang iba kung hindi ang kanyang manugang na si Ruth. Ano pong sabi ni Ruth? Kahit saan ka pumunta, sasama ako sa'yo. Kung sinong Diyos mo, yun din ang magiging Diyos ko. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa atin. Sasabihin ng manugang ngayon, mamatay na sana ang biyenan ko para makuha ko na ang mana ko. Pero iba ang storyang ito. Ang sabi ng manugang sa biyenan, hindi kita iiwan, kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa akin. The greatest lesson here is a new life begins when you try to move o umalis doon sa world mo mula sa Moab, pabalik ng Juda. Nag-decide po si Noemi kasama si Ruth na muling bumalik sa Juda. Yun po ang dahilan why weeping will turn into joy. Ruth chapter 2, dito natin makikita yung fulfillment ng ilan sa pangako ng Diyos sa buhay ni Ruth at ni Noemi. Ano po ba yung resulta kapag ang isang tao ay nakakilala sa Diyos? Ilan nagdaang linggo, nag-recommit tayo ng buhay natin sa Panginoon. Paano natin malalaman kung tunay tayong nagtatalaga o tunay tayong nakakilala sa ating Diyos? Ito pong dalawang ito, si Ruth at si Naomi, bumalik sila sa Bethlehem. Dito nagsimula yung storya at dito nila nakamit yung pangako ng Diyos. Maaring itong yung chapter 1 ng Ruth ay event na kung saan nakalulungkot, discouraging. Pero yung chapter 2, this is an event of God's promise. Meron pong certainty between human love interest ni Boaz at ni Ruth. Ang linggong ito, yung behind the scene na makikita natin kung paano na-develop yung love story between Ruth and God. Maliwanag po ba? This is a story behind the love of kung paano yung romance na hindi po yung romantic love ng lalaki sa babae, kundi kung paano ang Diyos ay nag-provide kay Ruth. Ready na po ba kayo? Ang isang tao na tunay na nanampalataya o sabihin natin nagbigay ng buhay sa Diyos, kinakailangan, katulad ni Ruth, makita po natin sa mga unang talata ng chapter 2, si Ruth did it God's way. Meron siyang ginawa. Pagdating nila sa Juda o sa Bethlehem, kinausap ni Ruth si Noemi, ang kanyang biyenan, at sabi niya habang siguro intinding-intindi ito ng mga balo, yung habang tumatangis ka, yung wala kang ganang kumain,
wala kang ganang magtrabaho, o maaaring nawalan ka na ng pag-asa sa iyong buhay. Tumindig ang iyong manugang at sinabi sa iyo ng manugang mo, Nay Meli, pupunta po ako sa bukid. Maghahanap po ako ng mga pinagtirahan na mga, yung tawag nila yung uhay, yung mga pinaggapasan na mapupulot. Ano pong sabi ng biyenan sa manugang? Sabi ni Noemi, sige anak, pagpalain ka ng Diyos, umalis ka. Therefore, ang resulta ng isang mananampalataya na tumanggap sa Panginoon ay nagtatrabaho. Sabihin nga po natin, work. Harapin niyo yung katabi niyo, work. With a smile. Huwag naman yung parang sinusumbatan niyo lang. With a smile. Yan. Work. Scene 1. Yan. Nandito na tayo ngayon sa scene 1, verses 1 to 3. Ito yung encounter. Dumating sila sa Bethlehem at pagdating nila sa Bethlehem, tamang-tama tag-ani. Ito po yung barley harvest na tinatawag. At nakita ni Ruth yung pagkakataon na siya ay maaaring kumuha nung mga pinaggapasan. Sa English, tinatawag po itong gleaning. Yung gleaning po, this is a custom na inaalaw yung mga mahihirap, yung mga balo, o yung mga tao na walang-wala sa buhay, na pulutin yung mga nahulog dun sa ani. Why? Kasi during Leviticus and Deuteronomy, nagbigay po ang Diyos ng batas. At ang batas na ibinigay ng Diyos, kapag sila ay ha-harvest, kapag may nahulog, wag nang pulutin. At yung mga nandun sa mga gilid, ay wag nang kunin. Bakit? Kasi para po ito sa mga mahihirap. Note, no? Tignan po natin yung compassion ng Diyos. Kung paano siya nagtatag ng batas para sa mga mahihirap at sa mga needy. At ang isa sa pinakamahirap sa society na ng mga pinagtirhan, mamumulot siya. At itong mga pinagpulutan niya ay pagpapakita na kung paano ang Diyos ay nagpo-provide. No? Nagbigay siya ng batas. At dahil si Ruth ay isang balo, pumunta siya dun sa field upang mamulot. Marami pong pagkakataon sa ating buhay, tayo na sinasabi natin ako ay mananampalataya, ako ay na-convert na, nakikita po ang tunay na conversion if natututo tayong, nagsisimula tayong tumayo at magtrabaho. Magtrabaho. Anong ibig sabihin nito? Sa kabila ng mga nakalipas na lungkot o hindi magaganda natin pagkat ang pag-asa at kalakasan natin ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Kahit nahihirapan tayo, kahit nabibigatan tayo, dun sa mga pinagdaanan natin, binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas, ng kanyang biyaya upang tumindig, umasa, at maghanap buhay. Sinabi po sa Scripture, kung ano yung kaya natin gawin sa ating kamay, tayo ay pagpapalain. Sa panahon na ito, ano bang meron ng balo? Wala. Wala ka ng asawa, wala ka pang trabaho, pero ganun nag-provide ang Lord ng batas para sa mga balo at mahihirap na meron silang aanihin, meron silang makukuha. Yung pong si Naomi na tumatangis ay nag-aantay. Samantalang si Ruth na bagong mananampalataya is working. Hello? Nandyan po ba kayo? Sino po dito yung 30 years ng mananampalataya and still waiting? Nalungkot sa buhay, nakatindig na and working because she or he found hope in the Lord Jesus Christ. Ang mananampalataya will always be working. Hindi po pwedeng walang resulta na gawa. If you are waiting for God to provide,
Nag-aantay tayo na may ibigay sa atin ng Diyos. Maaring nag-aantay ang Diyos sa atin na mag-step tayo ay may gawin that we should work para maipakita sa atin ng Diyos kung paano kapag ikaw ay nagtrabaho, God will provide for you. Amen? Maaari pong, ang ilan po sa atin ay matagal nang nananalangin para sa trabaho. Para pagkalooban ng Panginoon, ng hanap buhay. Prayer is not enough. Katulad po ni Ruth, tumayo siya. Meron siya aksyon na ginawa. Minsan, ang nangyayari sa atin, pray tayo ng pray, pero wala tayong ginagawa. Prayer is entrusting God kung ano yung kalooban niya. So pagkatapos natin manalangin, kinakailangan makita natin yung kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, pagpapalain kita, anak, kaya magtrabaho ka. Hindi ka pagpapalain sa pangungutang at pag-asa sa ibang mga tao. You will always live a miserable life kung ganito yung pananaw mo. Pero ang tunay na convert, after manalangin at ibigay ang buhay sa Diyos, siya'y nananampalataya na hindi siya pagkukulangin ng Diyos. Kaya pag siya ay naghanap buhay, pagpapalain siya ng Diyos. Tignan niyo po, no, may mga ilang tao na talaga naman pag nagtrabaho, masasabi natin, they're so blessed. Konting trabaho lang, ang dami ng agad kapalit na financial. Samantalang ako, hirap na hirap sa pagkayod, pero parang kulang. Tignan niyo po si Noemi at si Ruth. Walang nakalaan na trabaho sa kanila kundi mamulot. Kalahating kaban ang nakuha niya sa pinamulot niya sa loob lamang ng isang araw. Ganon nag-provide ang Panginoon dahil nakita ng Panginoon how she works, how she trusts the Lord. Ang pagsunod po natin sa Panginoon, remember this. Gaano man kadilim yung sitwasyon, kapag tayo nagsisimulang sumunod sa Panginoon, everything will fall. Ay namulot sa kaninong field, sa lupain ni Boaz. Sino po itong si Boaz? Si Boaz po ay malapit na kamag-anak ni Naomi. At para may magpo-provide doon sa balo, hanggat maaari, kapatid. Wala ng kapatid, parehas ng patay. So nakita ni Naomi kung paano kumilos ang Panginoon dito, nag-provide ng field para pulutan si Ruth, na mamulot si Ruth, at hindi lang basta field ang pinrovide, kung hindi ang may-ari nung pinupulutan niya ay kamag-anak si Boaz at wala ding asawa. Yan. Siguro ito po isip ko lang, siguro pagpalagay natin, siguro mga 50 years old na si Boaz. Walang asawa. Meron po bang mga lalaki dito na malapit na doon? Diba? So, ganito po yung nangyari. Yung land ay kay Boaz, at ito po yung pagkakataon na hindi lamang nag-provide ang Diyos ng mga tira-tira for Ruth, kundi nag-prepare din ang Diyos more than that dahil magkakakilala si Boaz ni Elimelech na asawa ni Naomi. Siya po yung mayaman at may magandang estado sa kanilang community. Tignan po natin. Ruth is a foreigner. Hindi niya po kilala si Boaz. Pero ano pong nangyari dun sa scene 2? Nagkatagpo si Ruth at saka si Boaz. Pagdating ni Boaz dun sa kanyang field, binati niya yung mga manggagawa, yung mga, ang tawag dito, kumbaga sa atin, yung mga farmer, no? Manggagapas. The Lord bless you. So, it shows si Boaz ay may pananampalataya sa Diyos. Sumagot ang mga tao, pagpalain ka rin ni Yahweh. At pagdating dito, nakita ni Boaz si Ruth. Tinanong niya, sino yung babaeng iyon? Yun na.
Nabighani kaya sa ganda ni Ruth? At anong sabi nung nandoon? Siya po ay yung manugang ni Noemi na balo. Kaninang umaga po pa po yan, nakikiusap kung pwede siyang mamulot. At pinayagan niya, ngayon lang nagpahinga yan, napakasipag. Sa ibang translation, sa New King James translation, sabi, who that? No? Sabi sa English, sino yun? Magandang babae. Napansin agad yun ni Boaz. What we can see here, when we start to work, we will see God's favor sa buhay natin. Mari po tayong magtrabaho pero laging kulang, laging butas. Mari tayong may ginagawa pero para tayong hindi pinagpapala. We will find favor in God first kung katulad ni Ruth, nag-commit siya ng buhay niya sa Diyos. Nang sinabi niya kay Naomi, your God will be my God. Iniwanan niya yung mga Diyos-Diyosan niya mula sa pananampalataya niya bilang isang Moabita. At naging willing siya na maggapas o kumuha ng mga tira-tira na pinag-anihan sapagkat ito yung sistema ng batas ng Diyos kahit na nakakahiya, kahit na mahirap itong gawin, ginawa pa rin niya, nagtrabaho siya and he found favor in God kasi nag-provide ng field para kay Ruth at yung field na pinrovide ay pag-aari ni Boaz, isang mayamang binatang lalaki. Sino po dito yung mga single? God will provide. Kaya next week patuloy natin yan makikita kung paano magpo-provide ang Lord. Pangalawa, Ruth acted not only in work but in humility. Nung tinawag siya ni Boaz at kinausap siya at nalaman ko ano yung sitwasyon ni Ruth, sinabi ni Ruth sa harapan ni Boaz sa verse 7, nakiusap siyang mamulot ng mga nahulog na uhay at sa verse 10, lumuhod si Ruth. Bakit? Nagbigay galang siya at nagwika siya. Ang sabi niya, napakabuti niyo po sa akin, gayong dayuhan lamang ako. Bakit? Anong ginawa ni Boaz? Sinabihan ni Boaz si Ruth na sumunod ka na lamang dyan sa mga babaeng yan dahil magiging ligtas ka pag sa kanila ka susunod. Pag sumunod ka dyan sa mga babaeng yan, si Ruth. Pangalawa, ayaw ni Boaz na magkulang si Ruth, kaya hindi lamang yung basta tira ang ibinigay sa kanya, kung di sinabihan ni Boaz yung kanyang mga manggagawa, magtira kayo ng marami parang maraming makuha. Si Ruth, generosity. Ang galing ng ginawa dito ng Panginoon. Why? Kasi nakita ng Diyos, Ruth acted in humility. Nagpakumbaba siya at dahil sa kanyang pagpapakumbaba, he found favor in the eyes of God. Sabi po sa James 4:6, but He gives more grace. Jesus, ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang biyaya. Kanino? Doon po sa mga mapagkumbaba. Napupuot ang Diyos sa mga palalo, sa mapagmataas. Subalit siya, itinataas niya kung sino yung mapagkumbaba. Ay sabihin niyang, ayon sa batas, kinakailangan akong mamulot dito. Na lang nga natitira sa akin, kukunin mo pa. Sa pagkakataon nito, si Ruth na ang pinakamahirap, wala nang natira sa kanya. Pero nakuha pa niyang lumuhod, gumalang at makiusap kay Boaz. Hindi niya sinabing, according sa batas, para sa akin to. Minsan kapag disabled tayo, mas mayabang pa tayo eh. Minsan pag mas wala tayo sa buhay, mas mataas pa yung pride natin eh. Pero sa case ni Ruth, hindi niya sinabing, ibigay niyo yung para sa akin dahil balo ko. Hindi niya sinabing, mayaman ka naman eh. Mahirap ako, ibigay niyo na sa akin. Di ba marami pong ganyan mga katwiran? Yung bang katwiran na, mayaman ka na nga, ibigay mo na yan sa akin. Hindi ganito si Ruth. She acted in humility. Inalala niya kung ano yung dapat na kalagayan niya. At yung pagpapakumbaba niya, nag-provide ang Lord ng pangako o ng para sa kanya. Isipin niyo, no, si Ruth, isang balo, nagugutom, acted in humility, and Boaz
Na-touch siya, nagkaroon siya ng compassion, naawa siya kay Ruth. Kaya kumilos din si Boaz at binigay niya yung kabutihan sa pamamagitan ng pagpaprovide na magtira pa ng mas marami para kay Ruth. Bakit ko po gustong ibigyan ng diin sa bawat isa sa atin ito? 3 lamang po. Kahit na mahirap yung pinagdadaanan niya. Pangalawa, nagtrabaho siya at ang pinili niyang trabaho napakababa. This is an act of humility. Kung minsan, para po sa atin, kapag maganda yung may potential tayo, marunong ako, hindi ko gagawin yung trabahong nakakahiya. Hindi ko gagawin yung magpakumbaba. Ito na nga lang yung para sa akin Bakit kailangan ko pang magpakumbaba? Pride na lang yung naiiwan sa akin. Ba't kailangan ko pang magparaya at magbigay? Babalikan po natin ang storya na ito. At pupunta po tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus. Si Jesus na Diyos, iniwan niya yung pagiging Diyos niya. Pumunta siya sa mundong ito, nagkatawang tao. Iniwan niya yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan niya na naging tao, nagsakripisyo at naghirap upang maglingkod. Meron pa bang best example maliban kay Jesus na nagpakumbaba para abutin tayo ng pag-ibig niya? Hindi siya pumunta dito para paglingkuran, kundi siya yung naglingkod sa atin. They work with humility. They serve with humility. When was the last time na pumunta po tayo sa Panginoon? Sabi po sa kanina, Lord, I'm amazed by you, how you love me. When was the last time na tayo ditong mga Pilipino, napakalayang umawit, napakalayang magsimba, napakalayang mag-cell group, mag-Bible study, napakalayang mag-evangelize, napakalayang gawin lahat pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. When was the last time we acted in humility and thank God sa lahat ng ginagawa niya sa atin? When was the last time na we acted in humility na kahit i-reject tayo ng mga tao na i-share natin yung pag-ibig ng Diyos, hindi tayo natakot sapagkat nakita natin kung paano tayo inibig ng Panginoon? When was the last time na pinasalamatan natin ng Diyos dito sa iglesia natin, malaya tayong umawit at magpasalamat? Samantalang sa ibang iglesia, kailangan nakasarado yung iglesia nila. Thank you, Lord. Parang bumubulong lang. Sapagkat pag marinig sila ng kapitbahay nila, sila ay kukunin. When was the last time na naisip natin, sometimes siguro yung sobrang freedom natin sa Pilipinas, yan yung nagiging dahilan na nane-neglect natin ang Diyos sa ating buhay. When was the last time naisip natin, napakaraming mga mananampalataya ang inuusig sa ibang lugar dahil sa pananampalataya nila kay Kristo. Even to the point na sinasaktan sila, kinukulong sila, at pinapatay sila. Until now. Pero tayo mga Pilipino, lagi nang late, lagi pang tamad, lagi pang mayabang. Masakit po ang mga salitang ito. Pero alam nyo, si Ruth, kahit gutom na gutom siya, she acted in humility. Kahit may karapatan siya dahil mahirap siya, she acted in humility. Sa atin pong panahon ngayon, ang tunay na mananampalataya ay nagpapakumbaba. Hindi dahil gusto natin mataas. We acted in humility sapagkat nakikita natin na ang God will find favor sa buhay natin
sa tamang panahon, kapag natuto po tayo magpasakop dun sa kanyang plano at kumilos ng may pagpapakumbaba kung paanong si Jesus ay nagpakumbaba at naglingkod sa atin. Ano po ba yung ibig sabihin ng humility? Pag-usapan po natin, ano po ba yung ibig sabihin ng humility? Humility, it is thinking and having the attitude na lahat ng meron tayo, ito ay galing sa Diyos. Pag sinabi natin ma-pride tayo, ibig sabihin, kahit na mahiyain ka o kahit na insecure ka, pwede ka pa rin ma-pride na tao. Kasi yung center ng buhay mo, alam mo sa sarili mo na ikaw ang may control niyan. So it is pride. Yung bang ikaw ang nagko-control ng lahat, that is pride. And humility is allowing God to control your life and the circumstances at being dependent sa Kanya. Ruth had God's favor sapagkat siya ay mapagkumbaba at ito yung opportunity na kung saan pinagpala siya ng Panginoon. Pangatlo, meron po siyang compassion. Si Noemi po yung matanda, syempre, si Ruth yung bata, nagkaroon siya ng compassion. Nabalitaan ni Boaz, ano pong ginawa ni Ruth? Hindi niya iniwanan si Noemi. Naawa siya sa kanyang biyenan na naghihirap. Kaya gusto niyang tulungan ito. Sumagot po si Boaz sa verse 11, sabi po doon, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan. Mula nang mamatay ang kanyang asawa. Alam ko ring iniwan mo ang mga magulang mo at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. This is compassion. Compassion means nararamdaman mo kung ano yung meron kang ginagawa upang tulungan ang iyong kapwa. Ito po yung naging resulta ng compassion ni Ruth. Hindi niya iniwan si Noemi. At dahil dito, yung sintri natin, si Boaz, nagkaroon din siya ng compassion kay Ruth. Nakita niyo po kung ano yung pangyayari? Si Ruth, may compassion kay Noemi. At ngayon, nakita ni Boaz yung sitwasyon ni Ruth, nagkaroon siya ng compassion. So, winelcome siya dun sa field. She find favor sa mata ng Diyos concerning sa compassion ni Boaz. Kapag tayo po ay nagsimulang manalangin para sa ibang tao, hindi lang kanila, nagsisimula din tayong tumulong sa ating kapwa. Si Jesus nakita niya yung sitwasyon ng mga tao. Kailangan nila ng manggagamot. Kailangan nila na magpapalaya sa kanila. Kailangan nila ng magpapastol sa kanila. At nang nakita ni Jesus yung sitwasyon ng mga tao, He was moved with compassion. Anong ginawa ni Jesus? Binigyan ng paningin ang mga bulag, nakapagsalita ang mga pipe, lumaya ang mga naalihan ng masamang spirito, binuhay ang patay, at pinagpastulan niya yung mga alagad niya na nangangailangan ng tulong. He was moved with compassion. Naawa siya, nakita niya yung sitwasyon at meron siyang ginawa. Ang tunay na mananampalataya will work with humility and with compassion. Kapag tayo po ay nagsisimulang manalangin sa Panginoon, inaayos ng Panginoon ang ating damdamin. Kahit na yung mga tao na nakasakit sa atin, we will be moved with compassion na i-release natin yung pagpapatawad sa kanila. Marami pong pagkakataon ng ating mga mata ay nakatuon dun sa mga disaster, sa mga hindi magandang nangyari sa atin. Pero if we will start i-focus yung ating mga mata sa Diyos, makikita po natin, ang sabi po sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Alam niyo yung story po ni Ruth? Tragic at ni Noemi. Pero yung Ruth chapter 2, sa pagtatrabaho ni Ruth, it turns out to be a blessing. Kalahating kaban ang kanyang inane. Ang mananampalataya, kapag tayo po'y nagsimulang manampalataya, magsisimula tayong magtrabaho. The will of God will not make us lazy.
tayo ay magtrabaho, to move with humility, with compassion, sapagkat the best character na pinakita po dito sa Ruth, example ni Ruth, she is a person with compassion, humility, at siya ay nagtrabaho. Ganon din pinakita kung paanong si Boaz ay nagpakita ng generosity niya kay Ruth. Work, humility, and compassion. She found favor in the eyes of God. Ano po yung sitwasyon natin sa mga oras na ito? Ibig ko pong sabihin, tayo po ba ay lumalapit sa Panginoon, serving Him with humility? Tayo po ba ay namumove ng compassion sa ating mga buhay? Sabi po, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Yung tunay na pagtanggap natin sa Panginoon will result with work, humility, and compassion. Sabi po kanina ni Ate Glenda, harvest time daw. It is harvest time for New Life Church. Natignan po natin yung sitwasyon ng ating kapwa. According po sa statistics, 60% daw ng mga hindi pumupunta sa church ay hindi pumupunta sa church kasi wala nag-iimbita sa kanila. Naniniwala po ba kayo doon? Ilan lang yung walk-in na wala nag-imbita sa kanila pero pumunta sila dito. Pero po tayong mga walk-in dito galing pang Ifugao pero nakatira sila dito malapit sa atin. No? Alam nyo, 60% ay hindi nakakarating sa isang local church at hindi napapakinggan ang napapakinggan ninyo sapagkat walang nagyayaya sa kanila. It is harvest time for New Life Church na mula sa mga open cell group natin, ipakilala natin sa kanila si Jesus kung paanong umibig sa kanila. At kapag nakilala nila si Jesus, dalhin natin sila sa iglesia upang sila ay lumago, lumalim at makapaglingkod at humayo din. Nasaan po tayo ngayon sa sitwasyon natin? Are we still sitting down and waiting? Tulad ni Naomi. Dahil marami pa akong pain. Marami pa akong kakulangan. Malungkot pa ako. Mahirap pa ako. O tulad ni Ruth, natagpuan ko ang pag-asa at ang buhay. Ako'y magtatrabaho. Pagpapalain ako ng Panginoon, alam ko. Sa akin pagtatrabaho, anuman ang trabaho niyan, nakakahiyaman yan, pagtawanan man yan ng tao, I will work with humility. I will serve God with humility. Maglilingkod ako sa Panginoon kahit pagtawanan ako ng mga tao sa opisina. Magkoconduct ako ng small group para ipag-pray sila. Sa eskwelahan, sasabihin ko sa mga kaklase ko na ano yung natututunan ko tungkol kay Jesus. Hindi ako mahihiya. Kahit pagtawanan ako mga tao. Why? Because I have compassion with them. Ayoko makita ko itong mga taong ito pagdating ng araw habang buhay. Walang katapusang kamatayan ang kalagyan nila sapagkat pananagutan ko na ipakilala sa kanila kung ano yung natagpuan ko at walang March, ang New Life Church. 24 years, matanda na po tayo, ang iglesyang ito. And it's time for the church na hindi lamang tayo mag-magnify kung ano yung pain, ano yung kailangan natin. Panahon na po natin ngayon upang buksan ang ating mga paningin at pakinggan natin ang sinasabi sa atin ng Diyos. Kailangan ko ng mga manggagawa, nahahayo. At ikaw yon. Panginoon, maraming salamat po sa story ni Ruth. Kung paano siya nagtrabaho ay hindi mo pinagkulang. Kahit nakakahiya, ang kanyang pagtatrabaho, she acted with humility. She found favor in you. Lord, narito po kami. Iba-iba yung sitwasyon ng bawat. Nakakalimot sa'yo. Lord, we pray na bigyan mo po kami ng puso na laging nasasabik na makilala ka pa. Upang sa amin pong paghahanap buhay, we will work hard
At sa pagtatrabaho namin, ganun ka magpo-provide sa amin. Hindi mo kami pagkukulangin. And as we work, Lord, give us a humble heart na hindi kami mapuno ng pride, kundi ng pagpapakumbaba, na ikaw ang lahat ng source ng meron kami. Even this life, this is yours. Even our possession, lahat ng aming ari-arian, ito'y katiwala mo lamang, pinagkatiwala mo lamang sa amin. Kaya po ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa sa amin, bigyan mo po kami ng compassion to see the needs of others, that we will reach them and serve you because we found favor in your eyes.